May bagman ni Vice President Sara Duterte para patunayan ang mga alegasyon niya tungkol sa bise. May hawak daw na ebidensya. Yung bagman di umano tanginan nito Sabi ko nga, paano magiging bagman to nakakulong? Paano magiging bagman to kriminal? Putay na nagpa-picture lang kay Inday Sara bagman na. Kaya nga nagpakita ako nung nakaraan ng picture ko kasama si Inday Sara. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa Hague magkasama kami O kung ako ba, according dun sa picture na yon, gagawa ako ng istorya na malupit. Ang istorya ko, si Inday Sara, talagang ako mahal niya, hindi yung asawa niya. Simula nung nakapanood siya ng vlog ko, nagka-crush na siya sa akin. Kaya nga, pinapapunta niya ako sa opisina niya para mag-picture kami sa Christmas tree. Tapos, binigyan niya pa ako ng joy kasi gusto niya pag uwi ko ng bahay, mahugasan ko lahat ng mga mga plato ron. Tapos nung nagpunta kami sa Hague, pasikreto naming nagkita kami doon sa Hague at nag-interviewhan kami doon, ganyan. Tapos nagkwentuhan kami, nag-holding hands kami. Kung ako ba gagawa ng mga ganyang istorya, lalagyan ko ng detalye, maniniwala kayo sa akin. Siyempre hindi, di ba? Siyempre hindi, kasi kailangan ko magpakita ng mga ebidensya na talagang nagka-holding hands kami. Mayroon ka bang picture, Boss Dada, magka-holding hands kayo? Wala. Meron ka bang picture na habang naghuhugas ka ng pinggan, nandoon si BP Sara, pinapanood ka? Wala. Meron ka bang mga text messages na may papakita na talagang in love sa'yo si Inday Sara na nililigawan ka niya? Wala. Pero may kwento ako. Sa kwento ko, nangyari lahat yun. Maniniwala ka basta-basta sa kwento ko? Sabi ko nga sa inyo, ako hindi ako kriminal. Ako matino akong tao, wala akong kaso. So kayo ba maniniwala sa akin na wala akong kaso? Sa akin nga wala akong kaso, sigurado di kayo maniniwala sa itsura ko to, di ako magugustuhan niya ni Inday Sara. Pero ito putang inan to, magnanakaw to, ito sindikato ito kidnapper ito swindler ito Ano to? Kumbaga hudas ito, demonyo ito. Lahat na ng masamang gawain nandirito na sa tao na ito, maniniwala ka? Magandang umaga mga banateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube Boss D. Good morning. What a sunny Monday morning. Ayan, kamusta naman ang mga buhay-buhay? At nandito na naman tayo para pasakitin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan. Lahat ng mga impakto at mga demonyo. Lahat ng mga engkanto. Lahat ng mga kupal, animal, buwisit. Lahat ng mga kawatan, magnanakaw, sindikato, lahat ng mga manguumit, mandurukot, mga adik, mga bangag sa lipunan. Magpapasko ngayon. Christmas is the season for giving. Yun po ay ng pagbibigayan. Kaya dahil ang banateros ay may kanya-kanyang may kanya-kanyang advokasya na mag-share ng blessings this coming holiday season. Si paring RJ nagkikilo-kilo siya ng mga bigas tapos nilalagyan niya ng mga konting grocery items. Namimigay din siya sa mga siguro baka mag-iikot yan si paring RJ tapos mamimigay siguro sa mga kababayan natin. Hindi naman kailangan sobra-sobrang dami. Basta makatulong lang tayo. Kasi ako ganyan. Paring RJ, meron na rin siyang parang kawang gawa na ginagawa ngayon. Nakita ko kayo hapon sa post niya, naglalagay siya ng mga bigas. Tapos may mga spaghetti packs na isi-share niya o ibibigay niya sa mga gusto niyang pagbigyan or benepisyaryo niya. So tayo naman dito sa si Banat Bay meron din dagdag Noche Buena si Banat Bay. Parehas kami nang naisip talagang ibang isip namin ni Banat Bay, talagang magkakonekta So si Banat Bay ginagawa niya na doon sa kanyang vlog na pandagdag na Noche Buena, 500 pesos kada tao. Meron siyang 3 tanong, pag nasagot mo may Gcash ka 500, natuto ka na sa kanyang content meron pa siyang pangkape. Di ba? Kaya lang ako naman, ang ginawa ko naman, yung kanya kasi pangkape. Yung sa akin, ang ginawa ko naman, Noche Buena, pangdagdag. Dahil nga, na-motivate ako doon sa 500 pesos na sinasabi ng DTI na kasya na.
O, sabi ko hindi kasya. Alam ko talaga hindi kasya. And pointless na murahin mo ng murahin yung putang inang si ano na yan, si Roque. Yung DTI official na si Roque. It's pointless na murahin mo ng murahin Judas na yan. Dahil mga satanas talaga yung mga nasa gobyerno. Wala talaga mga utak ang mga buwaka ng shit na yan. O kaya sabi ko, sige na, yung 500 na budget, kung meron man, yung mga kapwa natin Pilipino, 500 o 1,000, dagdagan natin ng 1,000 pa. So currently, maraming salamat doon sa mga nag-send sa atin. We are currently at 49,000. 49,000 na po yung ating natanggap from Banateros worldwide na ipamimigay natin. Syempre, diyan sa 49, dadagdagan ko pa yan. So hopefully, umabot tayo ng 100 para naman at least 100 families yung ating matutulungan. At ilalagay ko dyan yung GCash, pwede rin sa PayPal. O ilalagay ko din yung email address ng PayPal para kung gusto nyo man sa PayPal magpadala, okay man lang din. Kung gusto nyo naman sa bangko, okay lang din. Pero ilalagay natin dyan yung GCash. Kasi maganda sa akin okay sa akin yung GCash. Kasi nga, pagdating dito, hindi ko na ililipat o ipapadala ko na lang. At yung mechanics natin mga bossing, again we are now at 49,000. Maraming salamat doon sa mga nag-share ng kanilang blessing. Yung kagabi, matagal na siya palang nagte-text sa akin. Si ano bang pangalan nun? Maraming salamat kay Lorna Navarrete. Si Lorna Navarrete, nagpadala siya ng 5K. Salamat. Ang pangalan niya dito sa YouTube, si Justin 9565. Justin 9565. Salamat po sa iyo, Justin 9565 sa YouTube sa iyong tulong. Sino pa ba? Ito. Si Ate Vilma. Si Ate Vilma, matagal na akong kinokontak nung kanyang si Ate Vilma Mendina Igdani. Matagal na akong kinokontak nung kanyang kamag-anak ba ito, si Rochelle Igdani, anak niya siguro. Sabi niya sa akin, boss, confirm mo naman, sa'yo ba to? Tapos bigla may pumasok sa akin 1,000. Sabi ko, kanino kaya galing ito? Chinek ko yung messages ko. Nakita ko, may nagpadala nga ito si Rochelle. Sabi niya magpapadala si Vilma Igdani ng 10K. Sinubukan ko lang 1K para malaman kung tama yung number. So yun, nagpadala siya ng 10K. Thank you very much, Villa Mendina Igdani, sa iyong 10K ayuda. 10 pamilyang matutulungan yan. Kaya hindi pa hulihang ang lahat dahil tayo ay magbibigay sa bago magbispiras. December 23 ng gabi, live tayo, tapos doon natin ibibigay ito. Ayaw kong ibigay ito ng maaga. Dami kasi nag-message sa akin maaga. Ayaw ko ibigay ito ng maaga kasi pag binigay mo ito ng maaga, gastos nila kagad. Ang purpose nga natin, pang Noche Buena. May nagsasabi naman sa akin, pandagdag sa tindahan, pang pamedical. Hindi yan ang purpose natin, kayo talaga. Hindi kayo sumusunod sa mechanics. Ang purpose nga natin is to celebrate dahil kaarawan ng Panginoon. So ang Banateros nagtutulong-tulong, isang community para kahit papaano may pagsalu-saluhan ng mga pamilya. Kung may 1,000 na kayo, dagdagan natin ng 1,000 na ba, marayo na mararating ng 2,000. Kahit papaano, meron ng 3 hanggang 4 na putahe yan. So meron na pagsasalu-saluhan yung pamilya, masaya-saya man. Kasi sa buong taon tayo isang buong 3 taon na tayong pinepeste nito nila Bongbong Marcos ninanakawan tayo ng mga demonyo na yan. Kaya kahit na papaano mag-share tayo para sa mga kababayan din natin. I will also share. And alam ko naman mga Banateros very generous yan mga yan. We've been doing this for a while now. Yung nung nakaraan nga pandemic, namigay tayo ng mga bisikleta, ganyan. May mga beneficiaryo tayo. May mga nag-donate din sa atin ng bisikleta, di ba? Sila Regina Constantino, maraming salamat sa inyo At saka yung team Anytime Fitness sa Pioneer, salamat sa inyo dahil nag-aambag-ambag din sila for this. Imaginein mo dahil sabi ko nga sa kanila, wag na kasi yung mga yun, syempre nagtatrabaho lang, di naman din malalaki kita ng mga yun. Pero sabi nila, hindi boss, para lang din makatulong. Di ba alam mo yun, yung
yung kahit na ang konti-konti na lang nung meron ka, pero pag itinulong mo pa, alam mo nga minsan nga kapag kayong huling pera mo na itinulong mo pa, mas malaki ang ano niyan ang pabuyang nag-aantay sa iyo sa langit. Congratulations sa lahat. So, ang mechanics po natin, again mechanics po natin mga bossing, 5 screenshot lang ang kailangan ko. 5 screenshot. Screenshot ng kayo ay naka-follow sa Facebook page natin, kayo ay nakasubscribe sa Boss Dada TV, at kayo ay nakasubscribe sa Boss Dada 2.0. Yung dalawang other screenshot, nag-share kayo ng video from Boss Dada 2.0 at saka Boss Dada TV. Ayan, tapos lagay nyo na yung pangalan nyo, yung Gcash nyo, kailangan yung Gcash kaparehas ng pangalan at saka kung sino ka sa Facebook, kailangan parehas yung Gcash mo tsaka yung pangalan mo sa Facebook Oo, tsaka kailangan nandito ka sa Pilipinas, i-verify ko yan. Kasi kung hindi, nakalock yung mga profile ninyo, hindi ko ma-check yung mga profile ninyo sa Facebook, hindi kayo magka-qualify. Kailangan hindi nakalock kasi kailangan hindi kayo troll. Kailangan totoong mga tao. Parang signature campaign natin. Kailangan totoong tao mabi-verify or verifiable yung inyong identity. So make sure na yung GCash sa inyo, hindi iba yung pangalan ng GCash sa pangalan nyo at saka doon sa pangalan ng nag-message sa atin. Kasi kailangan malaman natin dito sa Pilipinas. As much as possible, gusto natin makatulong tayo dito sa Pilipinas. Kasi sa ibang bansa, yung mga OFW naman, kahit papaano, alam kong hindi rin naman kayo kaluwagan sa buhay, pero kahit papaano meron naman kayong kita So, ibigay na natin to sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas na talagang nangangailangan. Okay? So, yun lang ang kailangan natin. Kailangan lang natin ng 5 screenshots. Wala nang masyadong marami pang chechibureche. Syempre, pero gusto lang din naman natin na ma-verify at verifiable. Maraming salamat sa mga donors natin. Mabuhay kayo. At ayun na nga mga bossing, nako po, simulan na natin yung ating palatuntunan. At gusto ko lang ipakita sa inyo itong mga ilang mga images na nakalap ko sa social media at gusto ko lang malaman kung kayo ba ay naniniwala dito. Ito ang unang-una na pag-usapan natin. Kayo ba ay naniniwala na nahigitan na ni Bongbong Marcos ang nakaraang administrasyon? So talagang ang focus niya dito si Rodrigo Duterte. Nahigitan na daw niya ang nakaraang administrasyon yung nagawa sa loob lamang daw ng 3 taon ay nahigitan niya na yung nagawa ng administrasyon. Hindi naman kasi klaro yung itong post na ito. Totoo nga bang sinabi ito ni Pangulong Marcos? Pero let's assume na totoo itong sinabi niya. Nahigitan saan? Nahigitan po natin ang nakaraang administrasyon. Ipinagmalaki ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa loob ng 3 taon. Nagawa. Hindi natin alam kung anong nagawa. Dalawa kasing klase yan. Yung mga nagawa, merong nagawang kabutihan at merong nagawang katarantaduhan, kademonyohan, kaputang-putang inahan. Kasi lagay muna natin doon sa una, yung nagawang kabutihan. Sa 3 taon daw, nahigitan na ni Bongbong Marcos ang, doon muna natin lagay kasi nga hindi klaro itong post na ito itong verbatim na ito, hindi klaro. Nakalagay lang, nahigitan niya sa loob ng 3 taon. Magkakaiba man tayo ng opinion, gusto ko lang ilagay doon sa parehas na perspektibo. Sige, ilagay natin doon sa nagawang kabutihan. Sa 3 taon daw ni Pangulong Bongbong Marcos, nahigitan niya na yung nagawang kabutihan o nagawang mga proyekto ni Rodrigo Duterte. Putang ina niyan. Alam mo, Bongbong, di ko alam kung anong tinitira mo. Di ko alam kung tumitira ka ng talampunay, kung tumitira ka ng rugbing panis, kung iniinom mo, hindi mo lang sinisinghot yung solvent, o hindi ko alam kung nagka-cup-syrup ka, nag-e-ekis Pinoy ka, pinaghalo-halo mo na yata. Di ko alam kung marijuana ba yung tinira mo dahil sabi nung kapatid mo, umaga pa lang, nagmamarijuana ka na. Para may gana ka magalmusal. Tapos di umano, mahilig ka rin sa cocaine.
O kaya ngayon, hindi ko alam kung pinaghalo-halo mo ba lahat ng ito. Cocaine, alak, rugby, utot, mabahong hininga ng asawa mo. Oo, panis na laway. Hindi ko alam kung lahat yan tinira mo ng sabay-sabay para maisip mo na nalagpasan mo na yung nagawa ni Pangulong Duterte sa loob ng 3 taon. Putang inan yan. Kasi wala ka na. Sabi ko nga sa'yo, yung mga troll mo nga, tanungin mo yung mga troll mo. Ano nagawa ni Marcos sa Pilipinas? Putang inan yan, walang masasabi mga yan eh. For the longest time, ang dami yung binabayaran ng mga loyalista ng mga vlogger. Ang daming mga vlogger na mga loyalista. Pukin ang ina niyan, wala silang masabi na magandang ginawa mo. Oo, puros ang content nila, awayin yung mga vlogger na bumabati ko sa'yo. Yun lang, wala silang ibang content, wala silang magawa, wala silang magandang ibinabalita at na mga pinagagagawa mo. Si Claire Castro nga eh. Alam mo, nung tinanong si Claire Castro, anong nagawa ni Bongbong Marcos sa Pilipinas? Putang ina, ang sinabi niya, yung libreng sakay tuwing linggo. Hayop ka. Putang ina ka talaga. Libreng sakay tuwing linggo, tarantado. Sinong gago ang gustong lumabas ng linggo? Imaginein mo, Monday to Saturday pumapasok ka sa trabaho, linggo day off mo. Monday to Saturday nakikipagbakbakan ka sa traffic. Monday to Saturday nakikipagsiksikan ka sa MRT. Sinong ulol ang aayain yung kanyang pamilya? Tara, libre ngayon linggo sa MRT, sumakay tayo. Utang inan yan. Sabi ko nga, katarantaduhan yan. Tinan mo, asan na yung project na yan? Gumagana yan? Yung libreng sakay mo tuwing linggo, napapakinabangan yan. Ulul, walang taong nakita mo nagpost sa social media. Maraming salamat Bongbong Marcos sa libreng sakay tuwing linggo sa MRT. Gago. Wala kang makita ni isang post. Putang ina ninyo, maghanap kayo, kayong mga basher. Maghanap kayo ng single post na nagsasabing thank you very much Bongbong Marcos sa libre sakay tuwing linggo na bago mo ang buhay namin. Hindot ka. Sinong gago ang aakain niya yung buong pamilya niya para sumakay ng MRT? Ano yan, roller coaster? Ano yan, ride sa Disneyland? Kundi ka ba namang gago? Yun nga lang ang inabot ng utak mo, putang ina mo, tas sasabihin mo na lagpasan mo na yung mga nagginawa ni Pangulong Duterte sa loob ng 3 taon. Ulul ka. Wala kang nagawa sa 3 taon, putang ina mo. Ano mga pinangako mo? 20 pesos na kilo ng bigas. Putang ina niyan. Tapos tuwing may lindol at bagyo, doon lang napapakinabangan niyang hayop na 20 pesos na kilo mo ng bigas. Pinangako mo yung putang inang pabahay mo 1 milyon isang taon. Yung pala 1 milyon isang minuto ang nanakawin mo sa taong bayan. Visit ka. Wala nga kayo, hindi nga kayo umabot sa 1,000 pabahay, mga tarantado kayo eh. O tapos pinangako mo rin magandang mga classroom, kung ano-ano. O puta ina, ilan na nagawa ninyong classroom sa loob ng 3 taon? Putang ina nyo, wala, hindi mabilang sa kamay yung nagawa ninyong mga classroom. Priority nyo ang classroom. Putang ina niya, priority nyo ang education sector. O tingnan ninyo, ilang budget deliberasyon na, ilang General Appropriations Act na ang pinirmaan mong hudas ka na mas mataas ang budget ng DPWH kaysa sa edukasyon. Putang ina mo. Gago ka talaga. Tapos sasabihin mo, nahigitan mo, wala kami maisip na nagawa mo, tarantado eh. Wala talaga, wala kami naisip na nagawa mo. Sa loob na maganda, sa loob ng 3 taon. Alam mo ba, nung mga umpisa ng administrasyon mo, I was really trying hard looking for news clips and items na may maganda kang ginawa sa Pilipinas. Putang ina Bongbong, wala. Wala kang ginawa talagang matino. Sabi ko nga, hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng tigas ng mukha para sabihin to. Unless, yung sinasabi mo na nagawa mo ng 3 taon, pinagmamalaki mo na nalagpasan mo yung nakaraang administrasyon, unless negative ito. Unless sa kademonyohan, sa pagnanakaw, sa katrayduran, sa lahat ng kasamaan. Oo, talagang ito, naniniwala ako dito. Pero kung saan nagawang kabutihan, wala kang nagawang mabuti. Hudas ka eh, wala kayong ginawa kundi mag-party-party. Bagyo, mamasyal ka. Oo, mga wala talaga. Ultimo nga yung isang kadete ng kadete ng PMA eh. Hinihingi yung relos mo, putang ina, pinagtawanan mo pa eh. May natamata mo pang hayop ka eh. Ganyan kasama ang ugali mong punyeta ka. So wala kang nagawa sa loob ng 3 taon, Mr. President. Pakyo ka. Pero kung kademonyohan, marami.
Oo, naniniwala ako sa kademonyohan, marami kang nagawa. Pag-upo mo pa lang, oo, tumira na kayo kagad sa Department of Agriculture. Tiniran nyo na kagad yung asukal. Nag-angkat kayo ng asukal, wala naman tayong shortage ng asukal. Oo, nung administrasyon mo, biglang tumaas ang presyo ng sibuyas. Putang ina, mapag-alaman natin, di umano, according din kay Zaldico yung asawa mo, yung kapatid, smuggler at hoarder. At diyan nga lumabas yung pangalan ng Michael Ma na yung opisina ng Michael Ma sa parehas na opisina ng misis mo. Nuknukan daw ng hari daw ng smuggling yon, hanggang ngayon hindi nyo pa nasasagot. Ibinenta nyo ang ginto ng Pilipinas. Tapos kinuha nyo ang mga pondo ng mga ahensya ng gobyerno para ilagay diyan sa hayop na Maharlika Investment Fund na yan, na hanggang ngayon hindi na natin alam kung ano nangyari. Oh, ano pa? Ghost projects, flood control. Putang ina niyan, yung mga drugs na nakukuha, ang dami nyo talagang nahulin drugs pero wala kayong nahulin drug lord. Kusang sumuko yung mga drugs, hayop kayo. Tanginan nyo. Hindi pa kayo nagsawa, pati yung PDIC, ninakaw nyo pa yung pera, pati yung PhilHealth, putang ina ninyo, kinuha nyo yung pera. Kinuha nyo yung pera ng PhilHealth, tapos ipinasosoli sa inyo, yung perang isosoli nyo, manggagaling pa sa 2026 budget, kung di ba kayo mga hayop talaga? Kinuha nyo yung pera, tapos yung perang kinuha nyo, hindi nyo ibinalik, ibinulsa nyo, tapos yung pera sa susunod na budget, yun ang ipantatapal nyo. Tangina ninyo. Wala kang build project. Wala ka man tulay na nagawa. Wala ka man nagawang mga kung ano-ano. Credit grabber ka. Yung mga natatapos na proyekto, inaangkin mong sayo kahit na hindi mo naman talaga, wala ka namang puhunan doon. Kahit nga utak, wala kang sinunog doon dahil walang masusunog sa'yo, wala ka namang utak eh. So ano pa, ang dami. Pinadala mo si Pangulong Duterte sa ibang bansa, ikaw nga ang pinakamagnanakaw, ikaw ang pinaka-traidor, ikaw ang pinaka-hudas sa lahing Pilipino eh. Sa totoo lang eh. Tapos talagang tinalo nyo yung nakaraang administrasyon. Imaginein mo, nagkaroon kayo ng sindikato sa loob lang ng 3 taon, putang ina niya, nagkaroon na ng money heist sa gobyerno ng Pilipinas. Ikaw, yung pinsa mo, tsaka yung anak mo, putang ina ninyo, ang daming perang ninakaw nyo sa bayan. Mga hayop kayo. Mas paanong nahigitan? Putang ina talaga tong mga to, mga hayop talaga naman. So yan yung una nating nakita, na reaksyonan natin. Ilagay nyo sa comment section kung kayo'y naniniwala na nahigitan. Baka may nakalimutan pa akong ginawang kademonyohan nitong hudas na ito. O ilagay nyo sa comment section kung ano yung mga nagawa niya, para masabi niyang nahigitan niya yung ginawa ng nakaraang administrasyon. Actually, hindi lang nakalaang administrations. Oo, the previous administrations, pag pinagsama-sama mo yung kasamaan na nangyari dyan, putyang ina, hindi mananalo sa'yo. Ikaw talaga ang may hawak, ikaw ang alamat ng pinakatarantadong presidente na nagkaroon ng Pilipinas. Pinakabobo, pinakautal, pinakatanga, pinaka-nakakahiya at nakakadiri, at pinaka-nanlilimahid. Oo, hindi naliligo, puro tartar yung mga bunganga. Yan, diyan kayo magaling. O, ito pa isang sinungaling, mga bossing. Ito pa ang isang sinungaling. Hindi daw siya abusado. Si Boying Rimulya, naniniwala ba kayo hindi abusado? I've never been known to abuse any of the power given to me in my whole life. This is my 7th position in government and not a single, tinan mo kung gaano kasinungaling to, mag-amon to not a single case was filed against me. Gago. Nung not a single case was filed against you. Ako pa nga yung nag-file, yung isa sa mga nag-cover nung pagfa-file sa ombudsman, sa'yo. Oo, nagpunta kami ng ombudsman nung panahon pa ni Bantag, nirereklamo ka dahil sa maling pag-handle mo. At maling pag-persecute mo sa kaso ni Bantag. Oo, na inaano ka nga nila, inaakusahan ka nga nila na nag-fabricate ka ng mga ebidensya, na pinipersecute mo na, at sinasabi nga nila mukhang ikaw nga ang sibak kay Percy Lapid. Yun ang sinabi nung mga counsel na ni Bantag noon, na nag-file ng kaso sa'yo diyan sa ombudsman. So yan, that's one case.
O ano pa yung isang kaso? May kaso pa yung yung mga final sa'yo na kaso nilabas ni Duterte dyan din sa ombudsman. O siguro mali yung ginamit mo dito. Not a single conviction siguro. Pero yung not a single case was filed against me. Ulul. Ganyan kasinungaling itong mga nasa administrasyon. Si Bongbong, siya daw ang pinakamagaling na presidente. Nalagpasan na daw niya yung nagawa ng nakaraang administrasyon sa loob lang ng 3 taon. Ito naman, not a single case was filed. Ako mismo, alam ko may final sa yung case. Nandoon ako, kino-cover ko habang fina-file yung case na yun sa ombudsman. Hindi nga lang yun hindi nga lang yun nag-fly, hindi ka nga lang na-convict, or hindi nga lang yun nag-push papunta ng Sandigan Bayan. Pero kung ang usapan dito is may na-file ba sa yung kaso, madami. Madami na i-file sa yung kaso. May mga kaso pang i-file sa iyo. Sila Attorney Torion, sila Basti Duterte. Yung i-file sa iyo na case tungkol doon sa grave abuse of discretion ninyo sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa. So napakasinungaling. Huwag kayong masyadong sinungaling, sir. So talagang itong administrasyon na ito, napapaligiran talaga ng mga demonyo dahil ang sinungaling kapatid yan ng magnanakaw. Puros mga kawatan. Diba? So ito talagang administrasyon ng kasinungalingan. This administration will end in 2028, will go out in 2028 as the most corrupt, the most evil, and the most liar na mga administrasyon. Ito pa isa. Ito pa isa. Ito pa isang gago, kapatid ni Boying Rimulya. Kailangan pong ang korupsyon ayon kay BBM ay matapos na at matuldukan sa panahong ito. Ang utos sa amin, walang kaibigan, walang kakampi. Kung sino ang makasalanan, siya ang makukulong. Putang ina. Ang may kasalanan nga, ayan nga si Bongbong Marcos, siya ang pumirma ng GAA Siya ang pumirma ng GAA. Siya din ang pumirma ng GAA kung saan nasa loob ng GAA na yon na kapag na kukunin ang mga pera ng mga korporasyon sa gobyerno para ilagay sa National Treasury. Lahat yan siya. Yung mga insertions, siya. Yung mga allocations, siya. Siya ang pumirma. So may kasalanan siya. Pangalawa, Speaker of the House, yung pinsan niya. Speaker of the House yung pinsan niya. Sinong si Zaldico, may kasalanan din niya. Sinong amo ni Zaldico, yung pinsan niya. Sinong gumagawa ng budget, si Zaldico at saka yung pinsan niya. Bakit hanggang ngayon walang kaso yung mga putang ina niyan? Walang investigasyon sa mga hayop na yan. Ito pa, lumabas pa. Napakaraming ebidensya at totoong nasa GAA, may ebidensya. Si Sandro Marcos ang pinakamalaking allocable. Si Sandro Marcos ang pinakamalaking insertion sa lahat ng mga congressman. Bakit? Tapos puros mga flood control, mga ghost project. Bakit hindi sila iniimbestigahan o hindi sila kinakasuhan? Walang makasalanan kung sino ang makasalanan, siya ang makukulong. Bakit? Kahit nga kaso, wala yung mga yan. Eto na lang, si Pangandaman at saka si E.S. Bersamin at saka yung dalawang Yusek. Sinabi ni Zaldico na nagbibigay siya ng pera kay Bongbong Marcos. Anong sabi? Ay hindi, totoo na talagang may insertion ng presidente amounting to 100 billion. Sabi ni Ping Lacson, it was confirmed by Ping Lacson na yung sinasabi ni Zaldico totoo. Pero hindi na kinabang ang presidente. Bakit? Kasi nga yung si E.S. Bersamin, si Pangandaman at saka yung dalawang Yusek, sila lang daw yung naglalagay ng mga bagay-bagay sa GAA o sa BICAM at kung ano-ano pa, tapos sila lang ang kumukubra. Sinabi pala ni Lacson na ang kumukubra si Bersamin at saka si Pangandaman. Bakit walang kaso si Pangandaman at Bersamin? Bakit hindi sila wala na sila sa posisyon, nag-resign sila sa posisyon, therefore at hindi man sila mga impeachable officials. So pwede silang pwede silang ireklamo sa ombudsman o pwede na silang sampahan ng kaso sa DOJ sa kung saan man. Ayon siya ng gobyerno na pwede silang sampahan ng kaso. Pero bakit wala silang kaso? Bakit hindi pa sila nakukulong? Bakit hindi pa sila iniimbestigahan? Di ba? Putang ina ninyo. Tarantado kayo magkapatid Nuknukan kayo ng sinungaling dalawa So ganyan ngayon ang sistema ng bayan natin Pilipinas. Umiikot ang kasinungalingan
Puro tarantado ang mga sekretary sa gobyerno. Kaya ngayon si Bongbong feeling niyang pogi-pogi niya. Feeling ni Bongbong galing-galing niya. Feeling ni Bongbong talagang nahigitan niya na yung ginawa ng administrasyon sa loob ng 3 taon. Pero kung ipapakita nga natin mga bossing yung nagawa ito, Guinness World of Record, yung nanay at saka yung tatay mo, kung meron man talagang dugong nananalaytay kay Bongbong Marcos, ito ang dugo ng isang magnanakaw, isang plunderer, isang abuser ng kapangyarihan dahil yung kanyang mga magulang, mga bossing ay mga magnanakaw din. Magnanakaw ang tatay, magnanakaw ang nanay. Anong ine-expect natin kay Bongbong? Sigurado magnanakaw din yan. Tapos sasabihin mo na nahigitan mo na sa loob ng 3 taon yung nagawa ng nakarang administrasyon. Wala kang ang build project, gago. Wala kang, pinahinto mo nga lahat ng mga proyekto sa Mindanao para sa development ng Mindanao. Binito mo nga yan, ulul ka. Wala kayong ginawa kundi puros kademonyohan sa bayang Pilipinas. Putang ina, kahit nga magpa-drug test ka, hindi mo magawa eh. Dahil ngiwi ka nga lang ng ngiwi eh. Hayop ka. Pangina ninyo, akala nyo makakalusot kayo sa amin. Wala kayong lusot sa amin. Hindi nyo kami kaya. May bagman ni Vice President Sara Duterte para patunayan ang mga alegasyon niya tungkol sa bise. May hawak daw na ebidensya. Yung bagman di umano Tangina nito Sabi ko nga, paano magiging bagman to nakakulong? Paano magiging bagman to kriminal? Putay na, nagpa-picture lang kay Inday Sara bagman na. Kaya nga nagpakita ako nung nakaraan ng picture ko kasama si Inday Sara. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa Hague magkasama kami kung ako ba, according dun sa picture na yon, gagawa ako ng istorya na malupit. Ang istorya ko, si Inday Sara, talagang ako mahal niya, hindi yung asawa niya. Simula nung nakapanood siya ng vlog ko, nagka-crush na siya sa akin. Kaya nga, pinapapunta niya ako sa opisina niya para mag-picture kami sa Christmas tree. Tapos, binigyan niya pa ako ng joy kasi gusto niya, pag uwi ko ng bahay, mahugasan ko lahat ng mga, mga plato ron. Tapos, nung nagpunta kami sa Hague, pasikreto naming nagkita kami doon sa Hague at nag-interviewhan kami doon, ganyan. Tapos nagkwentuhan kami, nag-holding hands kami. Kung ako ba gagawa ng mga ganyang istorya, lalagyan ko ng detalye, maniniwala kayo sa akin. Siyempre hindi, di ba? Siyempre hindi, kasi kailangan ko magpakita ng mga ebidensya na talagang nagka-holding hands kami. Mayroon ka bang picture, Boss Dada, magka-holding hands kayo? Wala. Meron ka bang picture na na habang naghuhugas ka ng pinggan, nandoon si BP Sara, pinapanood ka? Wala. Meron ka bang mga text messages na may papakita na talagang in love sa si Inday Sara na nililigawan ka niya? Wala. Pero may kwento ako. Sa kwento ko, nangyari lahat yun. Maniniwala ka basta-basta sa kwento ko? Sabi ko nga sa inyo, hindi ako kriminal. Ako matino akong tao, wala akong kaso. So kayo ba maniniwala sa akin na wala akong kaso? Sa akin nga wala akong kaso, sigurado di kayo maniniwala sa itsura ko to, di ako magugustuhan niya ni Inday Sara. Pero ito putang inan to, magnanakaw to, ito sindikato ito kidnapper ito swindler ito Ano to? Kumbaga, hudas ito, demonyo ito. Lahat na ng masamang gawain nandirito na sa tao na ito. Maniniwala ka? Na bagman siya ni Inday Sara? Anak ng tinapay. Bakit siya magiging bagman? Anong qualifications niya para maging bagman ni Inday Sara? Sa tinagal-tagal ng mga Duterte sa politika, ngayon lang nagkaroon ng mga ganitong whistleblower. Tapos ito pa nakakatawa, nakakulong itong tao na to. Dapat itong tao na to lethal injection na to Kasi death penalty ang ipinataw dito, death penalty. So nakalusot lang siya dahil wala tayong death penalty sa Pilipinas. So ngayon nandiyan siya sa I think Camp Bagong Diwa. Nandiyan siya sa kulungan ngayon. At lifetime imprisonment or no bail yung kanyang mga kaso. So there's no way na makakalabas siya. Ikaw, bilang isang tao na nakakulong na mabubulok ka na sa kulungan, ikaw anong gagawin mo kung may opportunity ka para makalabas? Lahat gagawin mo. Ano 'yun? Kahit na kumain ka ng taing panis, gagawin mo, makalabas ka lang. Kahit na manggahasa ka ng paring bakla, gagawin mo. Para lang makalabas ka. Kumbaga, you have nothing to lose. You're there to rot in jail.
So you will do anything at all cost, kahit ano pa yan, kahit na sundutin ka pa ng balisong sa ilong, papayag ka para lang makalabas ka at para lang makaalis ka yan sa kulungan. So gagawa ito ng mga istorya para para siya ay ayun na nga, kasi alam natin na wala kasing makita talagang problema kay Inday Sara eh. Kahit anong pag-ikot-ikotin nila for the past 3 years, isa lang ang nakikita nilang nakakapuntos sila eh. Yung paggamit ng confidential funds. Yun lang eh. Yung notice of disallowance. Imaginein mo walang ruling or walang statement ang COA nagsasabi na si Inday Sara nagnakaw. COA na to the very agency na nag-o-audit sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Wala silang findings na talagang itong si Inday Sara ay kawatan. Na si Inday Sara nagmalverse, si Inday Sara ay nagplunder, si Inday Sara ay nagbulsa ng pera. Wala silang ganun na makita dahil ang COA nga is nag-i-issue pa nga ng tawag dito yung unmodified opinion for 4 straight years na. For 3 straight years nagbibigay sila ng unmodified opinion. So, dito pa lang, alam mo na talagang si Inday Sara wala silang makita. Bumalik sila sa Davao. Ni-review nila siguro yung performance niya sa Davao. Pucha, walang utang ang Davao. Gumanda Davao. Wala mang corruption sa Davao. Ang nakita lang nila yung confidential funds niya doon sa Davao na kung papaano niya niliquidate yung funds niya, yung confidential funds niya sa OVP, sa DepEd, ganun din niya niliquidate yung doon sa Davao. So yun lang talaga yung nakikita nila dahil lang doon sa Mary Grace Piatos, dahil lang sa ganito, sa ganyan, yun lang yung nakikita nila. Wala silang ebidensya kay Inday Sara for how many years. Wala silang ibang masilip kay Inday Sara kundi yung confidential funds na hindi naman naniniwala tao. Kasi kay Bongbong, pag sinilip mo simula umpisa ng administrasyon, talagang ang dami niyang ginawang katarantaduhan pag nanakaw sa Pilipinas, kademonyohan eh. Dito kay Inday Sara, iisa lang, hindi pa nila mapatunayan. Bakit? Kasi nga, COA na lang sana yung pag-asa nila. Sabihin lang sana ng COA na ginawa ni Inday Sara rito, mali ito, paano ito, may maling paggamit ng pondo rito. Kasi nga, mga bossing, sa COA, ganito sa COA, kapag meron kang hindi maayos na pag-liquidate, papadalan ka na nilang notice of notice of disallowance. Notice of disallowance. Disallowance ba 'yun? Basta 'yun, papadalan ka nila ng ganun. Tapos kapag hindi mo pa din na reconcile, ang COA, sasabihin ng COA, hindi ka kurakot. Ire-request ng COA na ibalik mo yung pera. Kasi nga, yung pera na yan, hindi mo na-liquidate ng maayos. Therefore, yung pera na yan, dapat nandiyan lang yan. So, ibalik mo. Bayaran mo. Yung hindi mo kayang i-liquidate na budget. Ganun lang. Ibabalik yun. Wala ngang notice eh. Wala ngang utos ang COA na ibalik ni Inday Sara ng opisina ni Inday Sara yung amount na hinahanap nila eh. Kasi kung talagang meron sanang malversation o meron sanang corruption, ipinababalik sana ng COA yung pera, yung amount na yan. Hindi eh. So, hindi pa nga pupunta doon sa mag-i-issue ng statement ang COA na nagnakaw si Inday. Kasi nga, hindi pa nga nila nire-request na ibalik yung pera na yan mula sa opisina ni Inday Sara. So, anong iniiyak nyo? Utang ina nyo talaga. So ngayon dito naman, so dahil wala silang makita, gagawa sila ng istorya. Yung isang istorya, may syota daw si Inday na drug lord at yun daw yung nagpopondo sa kanya. May syota daw na drug lord, Diyos ko Lord. Tapos eto naman ngayon, meron daw siyang bagman. Tangin na talagang yung mga gawain talaga ng administrasyon na to, ipinapasa nila sa mga kalaban nila sa politika Kasi nga, alam nila yung pasikot-sikot ng mga bagman. Sila lang naman ang mahilig sa maleta, duffel bag, pera-pera, cash-cash, nilideliver sa mga van. Sila may ganung istorya di ba? Si Guteza, ganyan yung istorya niya sa kanila.
So ngayon, yung katarantaduan na ginagawa nila, kaya ang galing nilang gumawa ng istorya kasi nangyayari yun sa kanila, sa mundo nila, sa bilog nila, nangyayari yun. Kaya pag gumawa sila ng istorya, detalyado. Pero ang tanong, may ebidensya ba? Mamaya titingnan natin. Ayon yan kay ML Party List Representative Laila De Lima. Nasa frontline na balita. Ito ang masama, putang ina si Laila De Lima ang nagsasabi. So dito talaga, alam mo na demolition job. Demolition job talaga kasi si Laila De Lima eh. Sino ba si Laila De Lima? Si Laila De Lima ay nanalong senador. Tapos nung nanalong senador, nakulong. Tapos nung nakulong, tumakbo ulit senador, hindi na siya nanalo. So ngayon dahil hindi na sila mananalo sa national position dahil nga mga demonyo mga yan, ginamit nila yung party list. Tumakbo sila under party list. Kasi kung tatakbo yan na congressman, hindi rin mananalo yan. Nanalo lang mga yan dahil sa party list system. Yung party list system kasi alam nyo naman, kaya nga sabi ko dapat yung party list na yan. Hindi na yan na dapat i-abolish na talaga yung party list system. Ganon din si Chel Jokno. Si Chel Jokno, lahat na lang ng eleksyon, tinakbuhan, hindi nanalo. Saan nanalo si Chel Jokno? Sa party list system. Nakabalik sila sa gobyerno, nakapasok sila sa gobyerno dahil sa party list system. Kung kailangan buwagin na yung party list na yan dahil yung mga bulok na mga na mga politiko dyan nagpupunta. So eto ngayon, si Laila De Lima ang tinawagan nitong gagunto. Bakit si Laila? Bakit hindi si Boying? 'Di ba? Bakit hindi si Remulla na DILG? Bakit hindi si si NBI director? Bakit si Laila De Lima? 'Di ba? Bakit si Laila De Lima na party list representative? Hindi naman niya nire-represent ang mga preso. Buti sana kung ang pangalan ng party list nila BJMP party list. O hindi ba? So meron silang interaction with with mga PDL. Hindi eh. Hindi eh. Wala siyang connection sa mga kulungan. Tapos pumupunta siya sa kulungan para makipag-usap dito o sinulatan nito si Laila De Lima. Kaya yan sumulat kay Laila De Lima. Kasi alam niya na si Laila De Lima basta para sa mga Duterte, putang ina kahit yung puti magiging itim sa kanya. Pag tiningnan mo puti naman yung panyo pero pagka hindi pabor sa Duterte, mag-iiba kulay niyan, magbubulag-bulagan yan. So doon pa lang eh. The fact na siya lumapit, sumulat kay Laila De Lima, alam na natin na katarantaduan to eh. Ngayon si Laila De Lima pumunta dyan. O, tapos nag-usap sila. So, bakit bumibisita ang isang party list representative sa hindi naman niya kaano-ano? Mahilig talaga siguro ito si De Lima sa mga preso. Kasi nung DOJ secretary, yan ang tambayan niya, yung Muntinlupa eh. Oo, kita nyo, di ba? Nagsasayaw-sayaw pa siya doon. Kumakanta-kanta pa siya doon. Meron pang may pole pa doon. Yung nagpo-pole dancing pa doon. Balitang jowa niya yung isang kidnapper-karnapper. Oh, at balita na na nagfa-fundraising yung mga drug lord doon sa Bilibid. Noong para makakuha siya ng campaign funds, which is na-dismiss naman 'yan. Nangamatay na rin yung mga tao eh. So anyways, yun yung naging kaso niya. Hindi naman siya naging guilty doon na na-acquit na nga siya, di ba? Nakalabas na nga siya. So, paano nagkakaroon siya ng access dito at paano itong tao na to nagkaroon ng access sa kanya? Unless planted talaga ito. This is another case of Kerwin Espinosa na nakakulong tapos noong Quadcom nagsalita na ang war on drugs ni Duterte ganito ganyan. O kaya ngayon nakalabas na, naging mayor pa diyan sa may somewhere in Leyte. Nakakulong yun sa kaso ng droga, self-confessed yun si Kerwin Espinosa na drug lord siya, self-confessed. Tapos ngayon nakalabas na siya. O dahil nagsalita siya laban sa mga Duterte. So papaanong itong tao na to hindi gamitin yung yung option na yan. Mabubulo ka sa kulungan o gusto mong makalabas? O para makalabas ka, gumawa ka ng istorya. Kasi nakita namin may picture ka kasama si Inday Sara O doon sa gagamitin namin yung picture mo kasama si Inday Sara, mag-iimbento tayo ng istorya para masiraan natin siya. O kapalit niyan, baka hindi ka man makalabas pero mas ilalagay ka namin sa mas maayos-ayos na sitwasyon sa kulungan. Di ba? Alam mo yung ex-deal yan.
Tanga na lang ang maniniwala na itong tao na to, mantakin mo matatakot ka sa buhay mo. Matatakot ka sa buhay mo, nasa death row ka nga kung di ka ba namang gago. Nasa death row ka ililital injection ka, nagkataon lang walang death penalty sa Pilipinas inabolish yung death penalty sa Pilipinas, pero death ang sentensya sa iyo sa lahat ng ginawa mong kasalanan, tapos matatakot ka sa buhay mo. Hindi ka nga natakot sa buhay mo nung nangingidnap kayo ng tao Hindi ka nga natakot sa buhay mo nung gumagawa kayo ng kademonyuhan. Ngayon natatakot ka sa buhay mo dahil nakakulong ka, baka may gawin silang masama sa'yo. Putang ina, matatakot ka sa buhay mo kung katulad ako, isang normal na tao, wala akong ibang ginagawa kung hindi batikusin yung mga mali ng gobyerno. Dapat matakot ako para sa buhay ko kasi pwede akong ipapatay ng mga yan. Oo, dahil I'm a nobody, wala man akong bodyguard. So pwede akong ipapatay ng mga yan. Ako pwede akong matakot sa buhay ko. Oo, pero hindi ko alintana yung mga death threats na yan o yung threat sa buhay ko dahil sa ginagawa ko. Hindi ko alintana yan. Oo, kasi alam ko pinasok ko. Ikaw ganun Pinasok mo yung katarantaduhang, kahayupang, kademonyuhan. Tapos natatakot ka sa buhay mo. Gago. Tanginang yan. Dapat nga matagal ka ng patay sa ginawa mo. Ang dami niyong pinakikidnap. May mga pinatay pa daw kayong mga kinidnap nyo Tapos matatakot ka kay Inday Sara. Hindi nga daw kayo nagkita ng physical, personal dyan sa kulungan na yan. Nagpunta lang yung opisina niya dyan ng ilang beses para kumuha ng mga pangalan ng mga anak ng mga PDLs para pag-aralin nila. Inanto filingero. Tapos kay Leila de Lima, wala na to. Kung kay Leila de Lima po siya, alam mo na lang yan, propaganda lang. Yan, si JC Cosico. Kamakailan lang, lumutang ang sworn affidavit ng umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Mabibigat ng kanyang alegasyon laban sa bise. Gaya ng kandidatura raw ni VP Sara noong 2022 national elections na pinondohan umano ng pogo operators at drug dealer. Diyan na lang, palpak na Diyan na lang palpak na. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, ang campaign manager ni Inday Sara during the 2022 campaign and election, si Martin Romualdez Si Martin Romualdez. So kung siya ang campaign manager mo, alam ni Martin Romualdez kung saan nanggagaling yung mga pondong ginagamit ninyo. Diyan manggagaling. So alam ni Martin Romualdez. Kung alam ni Martin Romualdez na yung pondong ginamit sa kandidatura ni Inday Sara at tinitira nila si Inday Sara noon pa, pini-impeach nga nila Di sana noon pa, sinabi na ni Romualdez yan na ito si Inday Sara, yung campaign funds niya, galing sa drug lord. Di sana pinadisqualify na nila si Inday Sara sa COMELEC. Hindi ba? Lahat nga ito sasabog sa mukha ni Martin Romualdez. Kasi tatanungin si Martin Romualdez ngayon, Martin, totoo ba ito sinasabi nitong bagman na ito? Na yung campaign funds ni Inday Sara galing sa droga, ikaw ang campaign manager niya. So, ano yun? Alam mo o hindi mo alam? Dapat nga, nandoon na tayo ngayon At saka, Diyos ko, kailangan pa ba naman ni Inday Sara ng pondo sa kampanya? Sa pagka-vice-presidente, sino lang ang kalaban niya? Si Kiko Pangilinan. Putanginan yan. Hindi nga nananalong senador si Kiko Pangilinan. Natalo nga yan ngayon. Dinaya lang, kaya nakaupo yung Judas na yan. Umiiyak na nga si Sharon Cuneta kung pwede nga magpabembang sa lahat ng mga Pilipino para lang manalo si Kiko Pangilinan. Gagawin niya joke lang yun. Pero ibig ko sabihin, figure of speech lang yun. Gagawin ni Sharon Cuneta lahat, magdadrama yan sa camera para lang iboto niyo. Masabi nga niya nung nakarang election, bakit ba ayaw niyo kay Kiko? Kasi nga desperado na sila senador na nga lang yan dito kalaban mo si Inday Sara sa pagka-vice-presidente, hayop yan. Kailangan pa ni Inday Sara na kumuha ng pera mula sa kasamaan para lang manalo siya bilang vice-presidente. Number 1 nga siya sa presidente, sa vice-presidente pa kaya? Diyos ko naman. Putang ina, anong klaseng istorya to? Sabi ko nga sa inyo, kahit grade 1 hindi nyo mapapabilib dito. Ano pa? Nakakulong ngayon sa BJMP sa Taguig si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Nakakulong sa kasong kidnapping. Mantakin mo si Inday Sara, kukuha lang ng bagman yung nakakulong pa. Kukuha lang ako ng bagman yung makukulong pa. Di sana kukuha na lang ako ng bagman yung medyo walang kaso para dire-diretso yung koleksyon ng pera. Bakit ako kukuha ng isang bagman na alam kong makukulong balang araw dahil sa masamang ginagawa niya? Kung di man makulong, baka mabaril yan ng mga pulis, otoridad dahil sa ginagawa niyang katarantaduhan.
Hindi ba? At saka, sa buong buhay ba ni Inday Sara na involved siya sa krimen? Meron ba siyang kaso? Sa Davao ba? Nakita mo yung Davao mahirap? Tingnan mo yung Leyte, yung distrito ni Martin Romualdez. Tingnan mo Bulok. Tingnan mo yung Ilocos Norte. Dalawa na presidente na dyan. Tingnan mo Ilocos Norte, Bulok. Oh, so, si Inday Sara na ang ganda-ganda ng syudad niya. Peaceful ang syudad niya. Kukuha siya ng bagman na kriminal. Tangina, wala ang kriminal sa Davao eh. Inubos nga nila yung mga kriminal tsaka mga adik sa Davao eh. Tapos kukuha siya ng bagman niya, mangungulekta para sa kanya kriminal. Akala ko ba ang mga Duterte may kamay na bakal sa mga sa mga kriminal at tsaka mga lumalabag sa batas? O bakit buhay pa ito? Di sana sinalvage na nila ito. Kung talagang nangsasalvage sila ng mga kriminal, sabi niyo may Davao Death Squad. So kung may Davao Death Squad at pinapatay ng mga Davao Death Squad yung mga masasamang loob na hindi dumadaan sa due process, ba't buhay to? Di ba? Pwede naman kumuha si Inday ng mas matinutinong bagman. Pwede naman akong gawin yung bagman, mangungulekta ka lang naman eh. Dali-dali naman mangulekta. Halimbawa ako, inutusan niya ako, Boss Dada, ako si BP. Papakilala kita sa lahat ng mga connection ko. Simula ngayon, ikaw na mangungulekta sa kanila. Ba't kailangan kumuha ka ng kidnapper? Dali-dali naman trabaho mangulekta. Pupunta ako sa isang pogo. Hey, Ching Chan Su. Nandito na ako ngayon. Asan na yung koleksyon? Ibibigay lang nila yun sa akin. Ganun lang makasimple maging bagman eh. Kukunin mo lang naman yung mga komisyon mo sa lahat ng mga kinukomisyonan mo eh. Anong kailangan pa? Kidnapper? Kailangan pa masamang loob? Diyos ko naman. Si Leila de Lima nga, yung bagman niya, driver lang niya eh. Diba? Dati lang traffic enforcer si Ronnie Dayan. Dati lang traffic enforcer yon. Tapos yung isang bagman daw niya dyan sa Bilibid, si Jonel. Driver niya lang din yun. O may mga kasong kriminal yung mga yun? Kidnap for ransom ba mga yun? Wala man. Hindi ba? Kasi nga ang trabaho ng isang bagman, pupunta ka lang doon at mangungulekta ka para sa amo mo. Pumunta ako doon. Asan na yung collection? Wala. Hindi kami magbibigay ng collection ngayon. Ay, ganun ba? O sige, uwi ako, sasabihin ko sa amo ko. Tatawag na ako niyan. Hello, BP. Nagpunta ako dito ngayon sa Pogo number 2. Ayaw nilang magbigay ng pera. Wala daw silang collection at ayaw daw nila sa'yo. Anong gagawin ni BP? Siya mismo pupunta ron. O kaya may papupuntahin siya doon na may authority para kanain yung mga yun. Pero kung bagman ka lang, taga-kuha ka lang ng pera, taga-deliver ka lang ng pera, puta, kailangan kriminal ka pa. Style nyo, Bulok. At nitong December 8, nakausap daw ni Madriaga sa kulungan si mamamayang Liberal Party List Congressman Leila de Lima. Ayon kay De Lima, sinabi ni Madriaga na mayroon siyang mga ebidensya na Diba, pumunta si De Lima doon sa kulungan para makausap. Bakit? Kamag-anak mo ba yan? Jowa mo ba yan? Boyfriend mo ba yan? Utang ina niyan. Paano nangyari yan? Lahat ng kilos ng mga preso, kailangan may approval ng korte yan. Kung ito, may ongoing na case pa, no bail, hindi yan basta-basta makakapagpadala ng sulat kung kani-kanino. Wala namang kalapati dun para papuntahin dyan kay Leila de Lima. So papaanong nakasulat siya kay Leila de Lima? At papaanong nalaman niya na si Leila de Lima yung kailangan kong lapitan para pakinggan ako? So dito palang shady na Papaanong si Leila de Lima nagkaroon ng connection dito? Tingnan ko kwento ni Leila de Lima paano nangyari. magpapatunay sa kanyang mga alegasyon laban sa bise. I asked him, meron ka ba na katunayan, mga ebidensya na susuporta dito sa mga alegasyon na may tumawag sa'yo, maski mismo nga si dating Pangulo tumatawag sa'yo. Imaginein mo, si dating Pangulo tumatawag. Putang ina niyan. Ito. Papaliwanag ko lang sa inyo. Never kaming nakatanggap ng direktang tawag kay Pangulo. Never. Ang Banateros kasi laging ini-invite niyan Punta kayo dito sa akin, mag-inuman tayo, magkantahan tayo, bisitahin niyo ako. Hindi yan manggagaling kay Pangulong Duterte. Wala mang cellphone si Pangulong Duterte. Hindi yan siya tumatawag. Nakita niyo ba yung isang yung isang video niya? May kinuha siya sa bag, tapos cellphone na analog, sabi niya, "Hello. Lab, hindi tayo makapag-date ngayon kasi yung pera napunta na sa kanila."
May ganun siya, di ba? Nakita niyo yung cellphone niya? Wala nga social media si PRD. Lately na lang siyang ginawan ng mga TikTok account. Kasi nga, retired na si Pangulo. So gusto nila na tinuturuan nila kung paano mag-scroll, manood sa cellphone. At saka si Pangulong Duterte hindi sa cellphone nanonood. Nanonood yun sa TV ng YouTube. Manonood yun kay Banat Bay sa TV. Manonood yun kay Boss Dada sa TV. Manonood yun kay Maharlika sa TV. Oo. Hindi yun manonood sa cellphone na ganyan. Oh, so si Pangulong Duterte, mulat-mula pa may yaya na yan. May mga aide yan si Pangulong Duterte. Oh, may PSG, may close-in security, meron pang mga nurses, may mga yayas yan eh. May mga angels yan si Pangulong Duterte. So paanong tatawag siya sa iyo diretso? Sino ka ba? Si Banat Bay nga hindi nakakatanggap ng diretsong tawag diyan parang anak ang turing niyan kay Banat Bay. O pag pupunta kami doon, hello sir, sabi po ni sir, ganun pa kasi. Hindi nga presidente, sabi po ni sir, magkita daw po kayo sa E-Lounge. O pupunta kami sa E-Lounge. O sabi ni sir, punta daw kayo sa ganito, mag-dinner daw kayo. O pupunta na naman kami. Never kaming nakatanggap ng tawag diretso kay Pangulong Duterte. Wala talaga. Even mga cabinet secretaries daw, ang tumatawag si Bongo, yung kanyang aide. Maniniwala ako dito sa sinabi nitong gagong to kung si Bongo tumawag sa kanya. Pero hindi, si Pangulong Duterte mismo tatawag, dadayal niya yung number mo sa ulo niya. Doon pa lang sablay na tatawag siya. Hello, Dong. Oo, good job, Dong. Natanggap na yung pera. Tanginan yan. Kaya nga si Bongbong Marcos, nakita mo si Bongbong Marcos, di ba? Kaya nga niya nililigaw yung sarili niya Plausible deniability. Si Pangulong Duterte, isang abogado, do you think? Gagawa siya ng katarantaduhan, tapos direkta siyang makikipag-communicate sa'yo. Laging may middleman yan. Sa lahat, laging may middleman yan. Pagka, alam nyo yung mga lumalapit sa amin na mga politiko na nagpapatulong, hindi yung mismong politiko ang lalapit sa'yo. Ang lalapit sa'yo, middleman. O for example, di ba sinabi ko sa inyo na may mga offer kami. Dito sa administrasyon may mga offer kami na tigil-tigilan na yung administrasyon. Si Bongbong ba yung tatawag sa amin diretso? Si Romualdez ba yung tatawag sa amin diretso? Hindi. May middleman na tatawag sa'yo. O, magkano ba kayo para huminto kayo? Magkano ba ang ninyo, kailangan ninyo para tumigil na yung mga bibig ninyo kakabatikos? O, hindi mismo yung nagpapatigil sa'yo. Maraming mga taong nakapalibot sa mga yan para makipag-communicate, coordinate sa'yo. O, kay Inday Sara, nung pinapunta kami sa Office of the Vice President para umattend sa isang get-together, si Inday Sara tumawag sa amin? Hindi. Ang tumawag sa amin, may mga naka-assign na mga tao para sa amin, para i-coordinate yung date, yung time, kung saan. Ganun yun. Never ng isang pinuno ng sindikato, kakausapin yung mga nasa ibaba niya. Hindi, may mga kanang kamay yan. Putang ina nyo, mga bobo kayo. Ito naman si Leila de Lima. Tangina. Ikaw nga Leila de Lima nung nakikipag-transact ka diyan sa Bilibid. Ikaw yung nagkikipag-usap mismo dun sa mga katransaksyon mo dun. Di ba yung mga yung mga chuwariwap mo? Walang style nyo bulok. Si VP Sara tumatawag sa'yo. Itong Colonel Nolasco tumatawag sa'yo na instruction, ito, i-deliver mo ito, etc., etc. Ang sabi niya, meron daw siya na ebidensya. Nakita mo. Di sana ginanon mo na rin. Meron siyang ebidensya. Asan? Patingin. Paano siya magkakaroon ng cellphone? Nandun siya sa kulungan. Asan? Di ba? Patay tayo dyan. Bago nito, nakatanggap daw si De Lima ng sulat mula kay Madriaga. Isip mo November 17, 2025. Nakatanggap siya ng sulat. Naniwala naman siya. Ako din, ang dami ko natatanggap sa Messenger. Dami ko natatanggap dyan sa Messenger, mga bossing. Maniwala kayo. Boss, ito, ganito, ganyan. Hindi ko pinapansin.
Hindi ko pinapansin, lalo na kapag ka mga sumbong, sabi ni ganito, ganyan. Meron pa nga nag-message sa akin ngayon eh. Meron akong kakilala mula sa European Parliamentary, may mga ganun pa siya. Tanginan to, sabi ko, kung may kakilala ka sa European Parliamentary, putang ina, di lalo itong mga Duterte. Nasa governance sila eh. So hindi ko pinapansin, hindi ko na pinapansin. Tapos ikaw, nakatanggap ka ng sulat galing sa isang kriminal. Paano nalaman nitong kriminal na to yung address mo? Paano nalaman nitong kriminal na to kung kanino ibibigay itong sulat na to para makarating sa'yo? Diyan pa lang, na yan eh. Diyan pa lang shady na eh. Diyan pa lang magtataka ka na eh. Kayong mga bobong dilawan, di kayo nagtaka. Kano ni Leila de Lima to para magkaroon siya ng address ni Leila de Lima? Sabi niyo, baka pinadala lang yan sa opisina niya sa Congress. O kaya nga, papaano nagkaroon ng access ito si Madriaga sa opisina ni Leila de Lima dyan sa Congress? Hindi kayo nagtataka sa ganyan? O, naniniwala na lang kayo basta-basta. Mantakin mo galing mismo kay de Lima na sinulatan siya. Ano kayo? Magka-penpal kayo? November 17, 2025. Siyang ina niyan. Ganun kayo ka-close? Sa dami ng kriminal sa Pilipinas, putang ina, meron siyang direct access sa'yo? Ang galing, Petsa itong November 17. Ipinadala raw ito ni Madriaga kay De Lima sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad. Dito, nagpapatulong daw si Madriaga. Tinan mo. Ito kasi si Raymond Palad. Yun ngayon yung kasagutan. No? Napunta sa kanya, galing kay Raymond Palad. Ito si Raymond Palad. Ito rin ang abogado ni Kerwin Espinosa. Si Kerwin Espinosa nakakulong. Kerwin Espinosa nakakulong. Nakalabas na ngayon si Kerwin Espinosa dahil doon sa ginawa niya sa Quadcom. Let's assume na self-confessed ka eh. Tapos nakalabas ka. Paano nangyari yun? Magic. Siyempre, ako ay abogado ni Kerwin Espinosa, pwede kong gawin sa iyo yun. Sir, alam mo, merong paraan para makalabas ka rito. Alam mo kung paano? Panatan mo yung mga Duterte. Gumawa tayo ng istorya tungkol sa mga Duterte, tas ipasa natin sa mga kaaway ni Duterte. Sigurado ako. Mga ilang linggo lang, baka isang buwan lang, baka pagtapos ng Pasko, kasama mo na pamilya mo, makakapangidnap ka na ulit. Makakagawa ka na ulit ng kahayupan kademonyohan. Mabubuo mo na ulit yung sindikato mo, magpapanggap ka na ulit na security detail, tapos yung binabantayan ninyo, kikidnapin nyo. Hindi ba? Doon pa lang alam mo na na may something na eh. Hindi ba? So, syempre, abogado yan. Yung abogado, lahat gagawin yan para yung kanyang kliyente makalabas. Lahat, yan ang trabaho ng abogado eh. Yung kanyang kliyente ay yung interest ng kanyang kliyente, may advance niya. So, dahil nagawa ni Kerwin Espinosa at siya ang abogado ni Kerwin Espinosa, pwede na yun ang ginamit niya dito na jurisprudence. Precedence. Yun ang ginamit niya na precedent para makalabas ito si Madriaga. Makalabas or mailipat sa mas maayos na kulungan or anything na magbe-benefit yung kliyente niya. Diba? Doon pa lang eh. Doon pa lang, wala na eh. Sa kanyang mga... Sabi ko nga sa inyo, iba yung anggulong tinitingnan ko eh. Kasi marami ng mga nag-content at nilalabas nila yung angle, yung yung mga... Yung sa testimonya, kasi ni Madriaga, madami talagang loopholes. Pero hindi ko doon tinitingnan eh. Doon ko tinitingnan sa motibo. Ano ba yung motibo? Bakit niya ginawa ito? Dahil sinasabi niya natatakot siya sa buhay niya? Hindi. Ang motibo na sa kanya, motivate sa kanya is yung pag-asa niya na makalabas ng kulungan dahil nagawa nga ni Kerwin Espinosa eh. Nagawa nga ni Jed Mabilog. Si Jed Mabilog ang tagal na nag-exile nun. Nakabalik na nga sa Pilipinas dahil naging whistleblower na ng mga Duterte eh. Si Leila de Lima nakakulong, nakalabas na din eh. Hindi ba? So ngayon, yung mga nangyayari na yan, since mukhang sa panahon ngayon, posible, bilang isang abogado, di ko masisisi yung abogado niya. Kasi trabaho ng abogado yun. Nagawin ang lahat para yung kliyente niya manalo sa kung ano man yung laban nila.
So hindi ko masisisi yun. Although sa masamang paraan, kung yun kung totoo yung tama yung hinala ko, even if sa masamang paraan, ganun talaga trabaho talaga ng mga abogado yan. Na by all means possible, mai-advance na yung kanilang agenda, gagawin nila. So dito pa lang, alam mo na kagad na itong si Madriaga, wala talaga. And pustahan tayo, makakalabas ito. Kasi si Larry Gadon, yun na din ang sinasabi, na kailangan proteksyonan natin siya. Kailangan, dahil delikado ang buhay niya. Yun talaga ang ex-deal nila. Ang ex-deal nila, mapagaan ang kaso nito or baka ma-dismiss pa yung kaso nito at magiging na siyang state witness. Yun na yun. Although, alam naman natin na hindi talaga mapapatunayan ito. Negative na mapatunayan ito. Papakita ko sa inyo mamaya kung bakit hindi kayang patunayan ito. Dahil nga maraming loopholes doon sa sinabi niya. Yun na nga lang nakaklase niya daw si Inday Sara sa law school. Elementary pa lang pala si Inday Sara noon. Yung sinasabi niya na PSG siya, hindi naman pala siya PSG kasi wala naman siyang certificate na PSG siya. Wala rin naman siyang mga certificate, hindi naman siya sundalo. Pagka ikaw pala ay PSG, kailangan ikaw ay isang sundalo at ang training pala niyan sa ibang bansa. Ang training niyan sa FBI at saka sa Scotland Yard. So parang lumalabas, siya ang nagtitrain sa mga yun. Siya ang nagbubuo ng PSG. Hindi nga siya sundalo. Hindi nga siya otoridad. Hindi siya NBI agent. Hindi talaga siya ganun, mga bossing. Siya nga ay isang VIP security contractor. Mga security guard sila na nakasibilyan. At ang trabaho nila, yung VIP nila, bantayan nila. Kaya lang, kinikidnap nga nila. Kapag matagal na nilang binabantayan, na kuha na nila yung style, kikidnapin na nila, patutubos na nila sa pamilya. So, ganun yun, mga bossing. So, doon pa lang sa mga na yun, doon pa lang sa mga tawag din sa mga style na yan, napakahirap na niyang paniwalaan. Kaya nga, ipapakita ko yung ilan sa mga sa mga problema nung kanyang testimonya. Yung affidavit isinulat sa estilong dramatic. So marami sa mga mahalagang pahayag ang gumagamit ng salita na around, sometime, on another occasion, I learned. Walang eksaktong petsa, lalo na sa mga bahagi kung saan ang eksaktong petsa ang pinakamahalagang paraan or pinakamadaling paraan para verifikahin ang mga CCTV logs, mga vehicle entries, guards logs, phones logs, everything. Sa klasikong loophole at mapalinlang na estilo dahil binabawasan nila ang panganib ng perjury. So doon sa kanyang testimonya, lagi niyang ginagamit yung around the afternoon, sometime in December, on another occasion, I've learned. Yung mga hindi specific yun so kapag wala kang specific, istorya lang yan. Chuwariwap lang yan. Dito may sinasabi siya ng mga major recipients. Major recipients, sinabi niya ng pera. Hindi niya sinasabi kung sino yung recipient na yun. Paano natin patutunayan na may pera nga talaga? Halimbawa, somebody. Itong drug money na dala ko, I gave it to somebody. Who's that somebody? Para yung somebody na yun, paano natin papatawag dito para tanungin? Totoo ba yung sinabi niya? Mr. Somebody na nagbigay siya ng pera sa'yo. Opo. Di ba? Hindi mako-confirm mo. Pero dito, when you say major recipients, putyang ina, sino yung major recipients? Ba't di mo mapangalanan? Isang mayor sa Laguna. Isang lalaki sa Kabuyao. Pamilyang Santiago. Putang ina niya. Sinong Santiago? Randy Santiago? Tapos walang unang pangalan, walang eksaktong address. May sinasabi pa siya doon sa kanyang affidavit, ilang individual. Mula sa Pogo, droga. Ilang individual? Sino? Sino sa Pogo? Sino sa droga? Sabihin mo yung sino para alam natin kung sino yung mga iimbestigahan natin. Putya, istorya ito. Hindi mo kayang pangalanan yung mga individual na sinasabi mo.
Sinasabi pa niya nagtatrabaho siya sa OVP, may ugnayan siya sa OVP, may ugnayan siya sa VP. Oo, pero wala naman siyang maipakita na certificate of employment o certificate na talagang taga-OVP siya. Wala siyang ID ng OVP. Di ba? So talagang dinisenyo yung affidavit na yan para i-maximize yung epekto ng epekto sa balita habang nami-minimize yung pananagutan at mga detalye. O meron din malinaw na issue sa timeline. O nakalagay, VP Sara noong Enero 2022. Putang inang yan. Enero 2022, January 2022, hindi pa naman VP Sara si Inday niyan. Noong 2022, January, nangangampanya pa lang sila dyan. VP Sara instructed me, sabi niya sa kanyang, sa kanyang affidavit. Hindi pa vice presidente si Inday niyan. Naging vice presidente si Inday, July na. So, noong January 2022, nangangampanya. Hindi pa nga yan panahon ng kampanya. Ang panahon ng kampanya, Marso eh. So, mayor pa siya niyan. Di sanang sinabi niya, Mayor Sara instructed me, hindi VP Sara instructed me. Di ba? Oh, ngunit si Sara Duterte ay naging pangalawang pangulo noong Mayo 2022 pa lamang. Opisyal na nanungkulan noong July 1, 2022. So ang pagtawag sa kanya ng VP noong 2022 palpak talaga. Dapat mayor ang tawag sa kanya noon. So doon pa lang mali na. Oh, 'di ba? Hindi otomatikong nangangahulugan ang kasinungalingan ng pagiging palpak. Ngunit nakakasama ito sa kredibilidad, katotohanan at pagiging tunay noong kanyang sinumpaang salaysay. Yung pahayag na 1 billion cash sa isang super grandia, putyang ina, doon pa lang kinumpute yan. 1 billion, ang bigat pala niyan. Kasi lumalabas na kung 1,000 bills, ibig sabihin 1 milyon na papel na pera yung 1 milyon na piraso ng papel na pera. Humigit kumulang 1 gramo daw bawat isang pera. So kung 1 gramo bawat isang pera, daan-daang kilo. 1 tonelada na papel ang ilalagay mo sa isang grandia, putang ina, magigibayan. Ganyan na yung style nila nung may nahuling may nahuling droga diyan sa may Alitagtag, di ba? Ang bigat daw ng droga na nahuli, putyang inang yan, ang maximum load capacity nung sasakyan, hindi na kayang umandar pag nilagyan mo nun, tapos pabawas na sila ng pabawas. Di ba? O ayan, so talagang hindi kompleto. O kulang sa attach, hindi kompleto ang narration. Sinabi ng type Jurat Execution Line na this November 2025 nang hindi tinukoy ang araw habang yung sa notaryo. This November 2025, walang araw. Pwede ba yung magnotaryo ka walang araw? Date lang, month and year lang. So doon pa lang gago na Kulang ang mga attachment. Malaking palatandaan ito. Binabanggit ng affidavit ang mga text mula kay Colonel Nolasco, mga tawag sa telepono, yung sinasabi ni Dilima. Paulit-ulit na vehicle drops, walang screenshot, walang call logs, walang plate numbers, walang ID, walang supporting annexes. Para sa isang napaka-eksplosibong paratang na malaking butas ito sa kredibilidad. Kung sakaling maging ebidensya ito sa isang totoong kaso, ang pinakamatinding kahinaan nitong affidavit ni Madriaga, una, problema sa hearsay. I learned, I was verified. I learned that. Yung I learned that, hearsay yan. I was verified. Ano yan? Hindi yan, kumbaga, hindi yan matibay. Ang kalabuan o vagueness ay humaharang sa probable cause. Beyond, kasi kailangan pagka may kaso ka, para mapatunayan mo na nanalo ka sa kaso, beyond reasonable doubt, dito pa lang may mga doubts na Sa mga timeline pa lang niya, may mga doubts na Sa mga words na ginagamit niya, doubtful ka na So paano with beyond reasonable doubt? Yun ang pamantayan Bakit? Walang tiyak na petsa, walang plate number, o walang pinangalangang tumanggap. Walang bakas ng dokumentaryo. O yung kwentong patungong kaso. Sa madaling sabi, puro hearsay, bla 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 ang affidavit. Walang hindi tatayo yan sa korte dahil walang specific na mga information Meron lang siyang fairy tale
Pelikula, parang pelikula lang eh. Pero walang specific na mga detalye. Parang script pa lang ito, wala pa yung mga main character eh. Siguro iniisip pa nila kung sino yung mga main character para ano. O, hindi ba? O, yun na lang yung mga pumunta ako sa Mega Mall, sa isang sa ombudsman, blah blah blah. Pwede mo nang ma-verify yun eh sa mga CCTV. Di sana yung mga CCTV footages naka-attach na. Sana dito sa balita na to ng TV5, nandoon na yung CCTV footages ng mga sasakyan na nagpa-parking pag nagdadala siya ng pera, pero wala eh. So talagang ano lang to, propaganda lang to. 'Di ba? So propaganda lang talaga itong na to. Sabi ko nga sa inyo, kung 'yun ang pagbabasihan natin, yung affidavit niya, madami talagang butas, pero dito natin tingnan sa ano yung motivation niya. O para sa akin, ang motivation niya makalabas dito sa kinasasadlakan niya sa kulungan, no bail yung kaso. O so 'yun ang talagang gusto niya, makalabas lang, and the rest will follow. O magiging Bicoy siya. O magiging siyang Kerwin Espinosa, magiging siyang Jed Mabilog. O di ba? Di panalo siya. Hindi niya na kailangan makipagtalo pa sa mga huwes para lang makalabas siya ng kulungan. O as simple as gagawa ako ng istorya for Inday Sara, may chances of winning na ako. Akaso, Na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinampang... Ang sinasabi niya, in short, hearsay. In short, kwento niya. Kwento niya, naniwala ka kagad, abogado ka, dati kang DOJ secretary. Naniwala ka kagad doon nang wala kang nakikitang mga ebidensya. May ebidensya ka pa? Oo. Yun lang, naniwala ka na. Inilabas mo na to kagad sa media. So the fact na sila naglabas nito, tangina, wala ito. Basura ito. kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. ayon kay De Lima, dapat silipin ng Office of the Ombudsman ang mga aligasyon ni Madriaga dahil seryoso at mabibigat ito. Dapat din daw masiguro ang seguridad ni Madriaga. Alam mo, kawawa si Boying Rimulya. Ang dami niyang amo. Nung nasa DOJ siya lang ang amo. Pero ngayon, dami niyang amo. Pati itong mga kupal na mga kongresista na ito na hindi naman mga nanalo. Pucha, amo niya na. Ang dami nag-uutos sa kanya. Mabibisit si Boying. Tanginan niyo, hindi naman kayo naglalagay Dami-dami niyo inuutos sa akin Sa kulungan, kasunod ng kanyang naging Yan lang, inaugurasyon yan. Si Inday Sarang hiling magpa-picture niya. Pumunta ka ng Hig, ang daming tao sa Hig na may picture kasama siya. Ito lang yung meron silang picture, wala nang iba. Putang ina, tapos ano na siya? Naging close na siya sa pamilya. Putang ina talaga. salaysay. Ang hilig nila sa ganito. Ganito rin si si Alice Guo Nung may picture si Alice Guo kay Pangulong Duterte, dahil lang dun sa picture ni Alice Guo kay Pangulong Duterte, dinidikit na nila yung pogo kay Pangulong Duterte. Nauna nang sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na black propaganda lang ang mga alegasyon laban kay VP Sara. Posibleng ginagamit lang daw si Madriaga ng mga gustong siraan ng bise. Dagdag pa ni Roque, hindi personal na kilala ni VP Sara si Madriaga. Nagbabalita Yan. So, negative. Negative. So, hindi totoo. Di ba? So, maniniwala na ba kayo? Inano na natin na hinimay-himay na natin ng maigi para at least meron kayong basihan. Hindi ba? Kasi maraming nagsasabi, Boss D, hindi mo pa nire-reactionan yung kay Madriaga. Sige, reactionan natin kay Madriaga. I hope nagustuhan nyo yung reaction natin. Dito naman tayo sa plunder ni Inday Sara bago tayo matapos. Ito yung plunder, yung final sa kanya nitong mga tarantado. Talagang tinatrabaho si Inday Sara. Wala silang makita kay Inday. Kaya yung pa rin, confidential funds pa din. Yung kanilang issue, that is just for optics. Unang-una sa lahat, plunder. According to Attorney Guanzon, Inday Sara is an impeachable official. So, yung pag-file pa lang ng kaso, mali na. Final sa ombudsman. Mapapaalis mo lang si Inday Sara through impeachment. At magkakaroon lang ng jurisdiction ang ombudsman kay Inday Sara kapag ka na-impeach na siya. Na-impeach na si Inday. Hindi pa. Magkakaroon lang ng jurisdiction ang ombudsman sa kanya pag hindi na siya vice president. Halimbawa, 2028, di siya tumakbo. Naging normal na tao na lang siya o kaya siya ay naging mayor na. Nag-mayor siya. Hindi na siya impeachable.
O hindi ko ibig sabihin yung presidente, yung vice president at yung iba pang mga impeachable officers, yang COMELEC, yang Sandigan Bayan, yang Supreme Court, justices, o yung mga yan, hindi yan saklaw ng ombudsman. Ang saklaw lang ng ombudsman, ayan, mga senador, yung mga hindi impeachable na mga na mga opisyal ng pamahalaan, yan. Pero si Inday, the fact na hindi pa siya nai-impeach, ba't kayo nag-file ng sandamukal na kaso sa kanya sa ombudsman? Tapos ang dami-dami nyo pang papel, nagsayang pa kayo ng pera. Tinan mo, inasikaso na ni Boying. Hindi. Bakit? Kasi nga, impeachable official si Inday. Oo. So yung plunder, kailangan will go after the impeachment. Katulad kay ERAP, di ba? Nung na-impeach si ERAP sa Kongreso at sa Senado, nagkaroon siya ng plunder case sa Ombudsman at sa Sandigan Bayan, kaya siya nakulong. Pag plunder kasi, habang dinidinig pa yung kaso mo, nakakulong ka na. Ganun din kay Gloria Arroyo. Nung wala na si Gloria Arroyo, hindi na siya presidente. Hindi ba nakakilos na ang ombudsman? Ang Sandigan Bayan, ikinulong na si Gloria for plunder, di ba? So si Inday Sara, itong ginagawa, nagtali-talinuhan to sila Chelo Magno. Ang bubobo, yun nga yung sinasabi nito ni Guanzon, na putangin ninyo, mas matalino pa kayo sa akin, tagal-tagal ko ng abogado. Naging commissioner pa ako, mga ulul kayo. Hindi impeachable official si Inday Sara. Si ERAP nakulong dahil sa plunder, dahil na-impeach siya. Si Gloria nakulong dahil sa plunder, dahil natapos na yung kanyang termino bilang presidente. So mga bobo talaga kayo. Ibig sabihin, wala talagang kakwenta-kwenta tong pinaggagawa nyo. These are all for optics. Hirap na hirap kayong pabagsakin si Inday Sara. Kaya nga si Inday Sara bothered. Si Inday Sara nagre-react. Hindi. Bakit? Kasi alam niya Inday Sara is a lawyer. She's not just a normal lawyer, ha. Meron siyang schooling at nakapasa siya sa eksaminasyon. Pwedeng maging huwes, judge. Ito si Inday Sara. Hindi lang siya basta abogado. Siya yung kasi pag naging abogado ka, magnonotaryo ka, magre-represent ka ng mga kliyente. Siya hindi, pwede siyang maging judge. Hindi lahat ng abogado pwede maging judge. Pumasa siya doon sa eksaminasyon. Pwede siyang, ganun kagaling si Inday Sara. Tapos itong mga ginagawa niyo, sa tingin niyo matatakot siya? Tanga. Nakafocus siya sa impeachment ng Senado kung mabubuksan pa yan. Pero dito sa ombudsman, binigyan nyo lang lalo si Inday Sara ng reason para tumakbo bilang impeachable official. Mga tanga kayo. Binigyan nyo lang si Inday Sara ng motivation kasi kung si Inday Sara hindi siya tatakbo sa 2028, tatarabahuin siya ng ombudsman. Ombudsman pa si Boying Rimulya until din Kasi 2-3 taon pa lang, 6 na taon, 7 taon yata ang ombudsman So kung hindi siya tatakbong presidente at magiging siyang mayor, halimbawa, putang ina, pakukulong yan ni Boying Rimulya. May pa-plunder rin yan ni Boying Rimulya. Kasi ang plunder, no bail yan. Habang dinidinig pa sa Sandigan Bayan yan, nakakulong ka na. Hindi ba? Kaya ngayon, si Inday Sara mapapaisip, putya, kailangan na akong tumakbo talaga sa 2028 para walang jurisdiction sa akin ng ombudsman. Kasi itong ombudsman, aso nila, tatrabahuin ako nito pag wala na ako sa posisyon. So kailangan manalo akong presidente. Patay kayo ngayon. Imbis na si Inday Sara ayaw magpresidente, tinulak niyo siya maging presidente. So good job. Palakpakan natin yung mga tanga-tangang sila Chelo Magno. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa mga isinampang reklamo laban sa kanya, kabilang ang plunder. Pagtatakip lang daw ito sa nangyayaring nakawan sa kaban ng bayan. Yan ang Express Report ni JC Cosico. Isa na namang fishing expedition. Ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang patong-patong na reklamo kabilang ang plunder na isinampa laban sa kanya at 15 pang opisyal ng Utakin mo, magsasampa ka ng plunder sa isang impeachable official, kundi ba naman kayo mga bopols? Ang ina kasi, mga pare, wala namang mga alam kasi.
Puro propaganda lang, mga adik pa. Tangina tong mga to, mga bugok. OVP at DepEd kahapon ng mga civil society leaders sa Office of the Ombudsman. Nag-ugat yan sa mali o manong paggamit na kabuuang 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na hindi ito ang unang pagkakataong hinanapan umano siya ng butas. Ginawa na rin daw yan noon sa pagdinig ng Kamara. Ipinunto rin ng bise ang umano'y pamimigay ng budget allocation sa mga kongresista para siya ipa-impeach. Hinikayat ni VP Sara ang publiko na maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa anyang mga paninira. Pagtatakip lang daw ito ng nakawan sa kaban ng bayan. Giit naman ni mamamayang Liberal Party List Congressman Laila de Lima sa dami ng mga ebidensya, paano raw ito magiging fishing expedition? Paanong sa dami ng ebidensya sinasabi ninyo? Pinabubuksan nyo sa ombudsman yung bank account ni Inday Sara. Bakit yung pinabubuksan? Kasi nga, wala kayong ebidensya. You are asking for the ombudsman to ask AMLAC to open yung kanilang bank accounts para makita nyo kung may illegal na mga pumapasok na pera doon. Therefore, wala kayong ebidensya tungkol doon. Meron lang kayong bintang, may haka-haka kayo, pero wala kayong ebidensya na may mga pumasok talaga sa mga bangko na yan. Kasi pagka nagsampa ka ng demanda ng kaso, kailangan may ebidensya ka. Tapos yung ebidensya mo, titingnan nyo nung demanda mo, ika-counter nila yun. Pwede ba yun? Na nagsampa ka ng demanda ng wala ka namang ebidensya pala doon sa pag-ikot ng pera, pagpasok, paglabas ng pera sa account niya? Di ba? Yung si Trillanes, sinabi na nga ng AMLAC mismo na yung mga sinasabi ni Trillanes na mga bilyon-bilyon, hindi totoo, walang katotohanan. Tinanong ni Trillanes, saan mo nakuha? Sabi niya sa AMLAC. Sinanong yung AMLAC, totoo ba yung sinasabi ni Trillanes, nakuha siya sa inyo ng dokumento? Sabi ng AMLAC, wala. Hindi totoo yan. Hindi kami nagbibigay ng dokumento ng walang utos ng korte. So doon palang palpak na eh. O kaya ito wala ito. Kaya talaga huwag kayo masyadong matakot because again. Ano pa to? Meron pang Supreme Court. Mas mataas ang Supreme Court kaysa sa Sandigan Bayan. Nandyan na nga yung mga ebidensya. Ang dami ng mga ebidensya, voluminous. Ulul, ang daming papel. Yung testimonya, hindi yan ebidensya. Hindi yan hard evidence. Those are testimonial evidence, hearsay. Ang fishing expedition presupposes walang ebidensya. Wala kang ebidensya, kaya nyo nga nire-request na pabuksan yung bangko niya dahil wala kayong ebidensya tungkol dun sa mga pera na napunta pa talaga kay Inday yung pera. Anong prueba mo na napunta sa kanya yung pera? Buksan natin yung bank account niya para makita natin. Gago, ba't ko bubuksan? Kayo yung nag-aakusa. Voluminous evidence, documentary, and of course we can expect testimonial and real evidence. We can expect real. So ibig sabihin wala pa. Kasi expect nyo pa lang eh. Anak ng tinapay Para kay De Lima, good development ang pagsasampa ng reklamo laban sa bise. Ayon pa sa kongresista, ang magiging finding ng ombudsman sa mga reklamo pwedeng maging... Kaya mo nagsayang kayo ng napakaraming papel. Sayang kayo napakaraming pera para lang sabihin ni Guanzon na tatanga-tanga kayo, walang jurisdiction ang ombudsman kay Inday Sara because she's an impeachable official. Magkakaroon lang siya ng jurisdiction pag wala na siya sa posisyon through impeachment or pag natapos yung term niya at hindi na siya impeachable official. Doon lang kayo magkakaroon ng authority sa kanya. But until then, pakyo kayo, baliktaran. Walang mangyayari dito sa kaso na to, mga ulul. Ayan. I hope kayo ay nag-enjoy sa ating discussion. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Tuloy lang ang laban, huwag tayong matakot. Kita-kits ulit tayo sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka.
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang